nakikipag-away si Anton? Ay nako ma, hindi lang away. Bali-balita sa village. Nakipagbasagan ng muka doon sa katropa ni Kagawad. Sandali, bakit ba daw sila nagkagulo? Lasing daw si Anton. Nagkakansyawan. Ayun, nakapikunan. Nasaan si Millie? Talagang pinabayaan niya na lang na maglasing si Anton. Ako, naiintindihan ba niya ang sitwasyon nila? Lalo silang magiging mainit sa mata ng mga tao. Sinabi mo pa, Ma. Eh kung mabuti lang na asawa yun si Millie na yan, hindi sana nangyayari yung mga bagay na ganyan. Eh, palagay ko nga, kaya naloka ni Brendan si Anton eh. Dahil maluho si Millie. Kaya wala siyang nagawa. Kundi kumapit sa patalim. Kaya siya siguro na-scam. Maluko ba si Millie? Eh, ayoko lang magsalita, Ma eh. Pero, mula nang bumalik sila sa Qatar, anong inaasikaso niya? Bumili ng bahay, sasakyan, at kung ano-ano pang mga gamit. Diba? Ikaw nga magsabi sa akin, Ma. Pinalaki mo ba si Anton na maging maluho sa katawan? Binilog na ni Millie ang ulo ni Anton. Biruin mo, tinalikurin na lahat sa Qatar para lang sa kanya. Mula nung nagkakilala sila, naging irresponsable na siya sa buhay. Sige, kakausapin ko si Millie. Ma, huwag ka na umasa. Mas mabuti pa si Anton ang kausapin mo. At siya ang kumbinsihin mo na iwanan na niya yung asawa niyang malas. Kasi kung hindi, sigurado tuloy na mapapahamak yung kapatid ko. Bukas na makalawa, baka mapatay na yan si Anton eh, dahil sa kagagahan ng Millie na yan. Hindi na muna kita ginising at mukhang nahimbing ka sa pagtulog mo. Ito, niluto ko na yung paborito mo. Tsaka, gusto ko pala mag-sorry. Tama ka. Hindi na ako dapat naghahanap pa ng gulo. Sa sitwasyon natin, dapat mas lalo akong nag-iingat. Kaya, sorry sa mga nagawa ko. At, sorry sa mga nasabi ko. Masarap ba yan? Naman. Ay, juice. Alam ko, paborito mo rin to.